Hello guys, so welcome to my channel again. So it's time to review our second helmet, no? So ang i-review natin for tonight is ang ating HJC CS15 Jorge Navarro. So kung kayo guys matagal nyo nang pinaplanong bumili ng helmet at type nyo si HJC CS15, so itong video na to para sa iyo, para magkaroon ka ng informasyon about sa helmet na ito. Okay? So, umpisahan natin. Umpisahan natin siya sa presyo niya, no? So, etong CS15 na to ni HJC, nagre-range siya sa 5,800 to 6,000, no? Etong Jorge Navarro. Pero meron si HJC CS15 na monocolors. So yung monocolors niya, price range is 4,000 to 4,200. 4,000 pesos to 4,200, no? Kung hindi ako nagkakamali. Pero ito, itong Jorge Navarro na CS15, ano siya? 5,800 to 6,000 pesos. So, ayun, umpisa natin to sa lens ulit, no? So, lens ito, ayan, aftermarket na to, no? Ayan, rainbow color. So, bagay na bagay siya, no? Bagay na bagay siya sa colorway ni Jorge Navarro, no? Very colorful, very vibrant yung color niya, no? Bagay na bagay ito sa mga white motorcycles. So, ayun. So, sa gabi, medyo mahihirapan kayo pag super dilim yung dadaanan nyo sa ganitong lens, no? Saka, meron siyang lock dito. Ayan. Unlike sa ibang helmets, no, wala siyang lock. Once na pinress nyo to, ayan, na-press nyo, hindi na siya mag-open. Ayan. Isa sa magandang feature ni CS15, no, meron siyang lock sa visor. Ayan. So, ayan. Pag pinindot mo ulit, ayan, ma-open mo na siya. O, diba? Ayun. So, maraming mura nitong aftermarket lens ng CS15, no? Mga fake. So, ayun. Kung nasa inyo na yun, kung gusto gumamit ng fake, siguro mga around 600 to 700 pesos. Ayun. Ayun, may mga stickers din itong Jorge Navarro ko. Well, hindi siya nag-peel off unlike doon sa NHK ko, no? Mas magandang klase ito, no? Unlike doon sa stock na free visor ni NHK. So, yung paint, very glossy, no? Maganda naman siya, detalyado. Pero may mga napapansin ako sa labas, may mga nakakasabay ako na nakagantong CS15 Jorge Navarro. Siguro yun yung mga pinang-detaily talaga nila na nabibilad sa araw, no? Nagfe-fade siya, no? Kung isa sa inyo nakakita na ng faded na Jorge Navarro, yun. Siguro, mas maganda kapag gagamitin siya ng tanghaling tapat. Siguro mas maganda kung iwawax nyo siya, no? Para protected siya sa sunlight. Ayun, about sa lock naman niya, yun, ano siya, quick release. Yun, quick release siya, unlike do sa NHK natin na R6, ano siya, double ring. So ito, ano pa, quick release pa. So, wala namang problema sa quick release, pero for me, mas prefer ko yung double ring, no? Mas safe siya. So, ayun. Yun, about sa sizing pala niya, kung large ka sa ibang helmet, plus 1 ka kay HJC. Kung large ka sa ibang helmet, XL ka kay HJC kasi snug fit super yung foam nito, yung sizing nito, no? Para yun, isa yun sa magandang feature ng HJC na snug fit siya, no? Hindi siya gagalaw sa ulo mo or madaling matatanggal sa ulo mo, no? Kahit naka-quick release siya, hindi basta-basta siya matatanggal sa ulo nyo. So, ayun, mga vents niya, meron dalawa sa likod, ayan. Pero wala na siyang, dito, yung parang bukasan. Ang meron lang siya is dito sa dalawa. Ito. Ayan, dito sa dalawang harapan. Ayan, at saka isa sa dito sa bibig. Ayan. Ayan. So, magandang klaseng helmet to ng mga kamotor, no? Maganda rin itong 5 daily at pang drive, pero make sure na
tama ang sukat sa inyong mga ulo, no? Huwag na huwag kayong bibili ng helmet na hanap nyo is, ano, kung komportable kayo. Dapat safety. Komportable ka nga kung masyado namang maalog, no? So, mali yun. So, ayun, papakita ko sa inyo, no? Actually, ito hindi ko na siya nagagamit kasi dito ko na-feel yung sobrang pressure dito. May pressure siya dito sa akin at saka dito. So, XL kasi ako sa ibang helmets. So, dito kay SJC, large yung nabili ko. I mean, large ako sa ibang helmet, tapos large din yung binili ko. So, ano siya, masakit sa ulo ko. Yan, no? Pakita ko sa inyo kung gaano siya kasikip. Hindi na ako magmamask. So, para makita niyo yung pagkasnag niya sa mukha ko. Yan. Yan. Pagkasuot ko pa lang, may pressure na kagad dito na parang niyuyupi yung ulo ko, no? Kaya, mas maganda kung makakapag-test fit talaga kayo, no? Kung makakapag-test fit talaga kayo sa mga helmet shop, napaka-importante niyan. So, tingnan nyo, hindi siya gumagalaw, pero okay lang naman dito sa akin, no? Okay lang naman na ipit yung pisngi ko, kaso nga ng problema is yung dito. Yung dito, super pressure, masakit, matigas. So, hindi ko to kaya ibiyahin ng matagal, so hindi ako magiging komportable. Ang kalalabasan, hindi ako mag-enjoy sa ride ko, no? So, ayan. Pero overall, kung magkakaroon kayo ng, kung makuha yung tamang size na para sa inyo, magandang klase siya, no? Hindi ka agad siya lumuluwag. Actually, ito, siguro mga 3 times ko na nalalaban yung foam nito. Pero, hindi siya na-workout, no? Parang, ano pa rin siya, firm pa rin, no? Napaka-premium ng foam niya sa loob. Siya, HJC, eh. Ayan, so, tingnan natin pag nakasarado yung guys niya. Ayun, so, ayan, tapos lock natin. So, ayan. Ayan, tignan nyo mabuti kung anong itsura pag nakasusunod. Pero sa tingin ko, mas maganda to kung may leg kayo, no? Ako kasi wala nang leg, eh. Leg sick na. Ayan. HJC CS50, no? Worth it ba ang 6,000 pesos mo? Of course, yes. Basta tama yung size ng helmet sa'yo, worth it na worth it to. Lalo na kung itang ride mo, napaka-safe nito, hindi ka mag-aalala sa safety ng ulo mo. So, ayun. Si Mrs. na kasi nagsusuot nitong helmet na to. So, hindi ko talaga siya kayang matagal sa ulo ko. Masakit talaga. Ayan, so ngayon, parang parang napitpit yung ulo ko. Saglit na time lang yung ginamit ko siya. So, masakit. So, ayun. Tsaka madali lang din to. Actually, turuan ko rin kayo kung paano baklasin yung lens niya. So, ayan. Atakin nyo lang to. Atakin nyo lang yan. Tanggal na siya kaagad. So, ayan. Shoot nyo lang yung pinaka niya. Yung pinaka content niya. Ayan. Kabit na. Ganun lang siya kadali. Hindi siya komplikado tulad ng ibang helmets. Napakadali lang niyang palitan ng visor. So, isa to sa maganda kay HJC. Napakabilis niyang, napakadali niyang palitan ng visor. Hindi na kayo mahihirapan. Walang pressure. So, ayun. If gusto mo tong helmet na to, sana nagustuhan niyo itong review ko dito. Ayun yung loob niya. Kita niyo naman gano'ng kasikip yan, no? So, ayun. Kung gusto niyo ng safety helmet, HJC. So, wala naman akong problema sa ibang brand. May sasuggest ko lang, no? Kung medyo tight ang budget nyo, pero gusto nyo ng quality, no? Quality at magandang helmet, I suggest mag NHK kayo. NHK LS2. Hindi ko pa na-try yung Spider, pero ito na lang yung mamili. NHK LS2 KYT, meron namang TTC, si KYT 9TT course. So,
nasa around 3.8 lang yun, no? Pag sa mga helmet shops kayo. So, huwag nyo nang tipirin yung sarili nyo na, tsaka ano, wala akong ano sa ibang brand, ha. For me, huwag kayong sunod sa trending, no? Kung ano yung trending na helmet, huwag kayong gumaya. Kung anong alam nyo mas safe sa inyo, yun yung bilhin nyo. So, for me, I recommend KYT, NHK, LS2, no? And HJC, no? Ito, base, ano to parang ano nito, entry model ni HJC to, CS50, no? Ang ang price ng monocolors nito is nasa 42. So, magkano ba yung helmet na binibili nyo? Diba? Magkakasi yung prices lang sila. Actually, mas mura pa nga si NHK, no? Makakabili ka kay NHK na full face na 2.9 lang. At least yun, sigurado ka na, naka-NHK ka. So, ayun. So, sana nagustuhan itong review na to. If you want this helmet, so sana nakatulong itong video na to para sa inyo. So, maraming salamat. See you on my next video. So, titignan natin kung ano yung next helmet na i-review natin, no? So, good night na guys. So, ayun. Sana nagustuhan nyo itong HJC CS15, no? So, bye guys. Good night.